upang mabuhay. Itakwil lamang ang pananalig at pananampalataya bilang Katolikong Kristiyano. Sinabi nga doon sa nagpaparusa sa kanya, bigyan man ako ng Diyos ng 1,000 buhay, ay muli kong ibibigay sa kanya. Hindi ko pwedeng talikuran ang aking pananalig at pananampalatayang Kristiyano. Sa ngayon, mga ginigiliw naming tagapakinig, kaya maraming nakukuha ang mga ibang relihiyon, lalo't ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, lalo't yung mga propesor na nagsasalita, na napakagaling magpaliwanag. Tandaan po natin ito, mga ginigiliw kong tagapakinig. Ang sabi ng Diyos, gagamit sila ng magagandang salita upang iligaw pati ang mga hinirang. At sinabi ng Panginoon ng ganito, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi mo ibinigay sa marurunong ang pangunawa sa iyong mga salita. Kaya ang dami pong lumalabas ngayon, napakagaling mag-English, napakagaling magpaliwanag. Tapos sila sa pag-aaral doon sa kanilang profesyon. Napakagaling nila at magaling silang mailigaw ang mga pinili ng Diyos. Sana huwag nilang gamitin yung kanilang katalinuhan. Alamin yung tunay na pinanggalingan nila. Alamin kung anong ibig sabihin na aral ng Panginoon, upang sa ganon, sa ating buhay ay magkasundo tayo. Hindi nangangahulugan ng isang tao sa ngayon ay namumuhay ng hindi na ayon sa iniisip ng mga kapatid natin na ito, sila na ay makasalanan. Pakatandaan po natin ang sinabi ng Panginoon. Siya ay nagtayo ng isang iglesia, at hindi maraming iglesia ang kanyang itinayo. At ang iglesyang yan, siya ang founder. Kung ang mga founder ay ang mga magagaling na profesor sa iba't ibang mga eskwela, lalo sa iglesia ng relihiyon, maghunos dili po tayo. Mag-isip-isip po tayo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Maraming darating na gagamitin ang kanyang pangalan at marami siyang maililigaw. Sana hindi po tayo isa sa mga maililigaw ng mga bagong litaw na ito na magaling magbasa sa Biblia. Magpapatuloy na po tayo. Malawak po mga sinabi ni Kuya Bert tungkol sa dalawang uri ng tao nagtayo ng bahay. Pero dito ho ay nakapaloob, mga brothers and sisters, sa kabuuan ho, ang ating pundasyon ng pananalig at pananampalataya sa Diyos ay hindi ho masusukat dun ho sa mga mabababaw na mga layunin lamang natin sa ating bilang isang mananampalataya. At sa halip, kung dumating nga sa atin ang mga bigat na mga pagsubok, diyan dapat nating maipakilala yung ating pagkapit sa dakilang Diyos. Hindi ho yung pagka dumating sa atin ang mga problema, ng mga pagsubok na kaunti, nawawalan na tayo ng pag-asa sa Diyos. Hindi ho yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya ay kung ano man ang dumating na mga hagupit ng buhay sa iyo, lalo kang kumapit sa Kanya, doon masusukat ang ating pananalig at pananampalataya.